Narito na ang mainit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 3 katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Norte at Pangasinan. Klase sa mga paaralan sa Dagupan City sinuspindi dahil sa online security threat. Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon nakaranas ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. At 20,000 pulis ide-deploy para sa seguridad sa zona ni PBBM sa Lunes, July 27. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Ilang mangingisda sa Dagupan City ang hindi muna pumalaot at ilang residente naman ang nagtali ng mga bubong ng kanilang bahay dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Bandang alas 7 kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagdaong ng mga fishing boat sa pantalang ito sa Dagupan City. Dahil sa banta ng bagyong Quiapo, minabuti ng mga mangingisdang kumubli o mag-shelter muna. Sa linggo na lang daw papalaot ang mga mangingisda. Tama-tama ng pagdaong namin kahapon na siyempre sa sobrang laki daw ng alon. Itinali naman ang bubong ng mga bahay na ito sa Barangay Pantal. Dahil tabing ilog lang ang kanilang bahay, ay nangangamba sila na tangayin ang mga yero kapag malakas ang hangin dala ng bagyo. Malakas. Halos lahat yun. Mabuti na lang bagong gawa yung gawayan. Kaya lahat yan, ano lang. Nakamonitor ang Office of the Civil Defense sa mga lugar na posibleng bahain sakaling magdulot ng malakas at tuloy-tuloy na pagulan ang bagyo Quiapo. Nasasabayan pa ng habagat. Sa datos ng MGB, mahigit 1,000 barangay sa Region 1 ang pinag-iingat dahil sa banta ng flash flood at landslide. Mga low-lying areas po dito sa Region 1 po ang atin pong tututukan sa posibilidad ng pagbaha po and even po yung mga rain-induced landslides po. Sa ngayon, nananatiling nasa below normal level ang karamihan sa mga river system sa Region 1. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon ang nakaranas ng pag-ulang dulot ng bagyong Quiapo. Narito ang report ni Jewel Fernandez. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng bagyong Quiapo sa Hilagang Luzon. Binayo ng malakas na ulan ng Kasiguran Aurora. Hindi na rin pumalaot ang maraming mangingisda roon. Sa Batanes, nagtulong-tulong ang otoridad at mga ibatan sa paghila sa mga bangka para ilagay sa mataas na lugar. Naglabas na rin ng abiso ang Coast Guard Station Batanes hinggil sa pansamantalang pagbabawal sa paglaot at pagbiyahe sa baybayin. Pinag-iingat din ang mga motorista dahil sa malakas na hangin. Ramdam na rin ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa Cagayan. Sa Calayan, sinuspende ang klase sa lahat ng antas at pasok sa tanggapan ng gobyerno. Wala ring face-to-face classes sa ilang bayan at lungsod sa Cagayan. Biyaya naman para sa mga magsasaka ang pag-ulan sa Lawag City. Matagal na raw kasing natutuyo ang mga sakahan. Makatutulong umano ito sa kanilang pagtatanim. Nagkaroon naman ng rockfall sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6 sa Tuba Benguet kaninang umaga. Agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH car at tuling passable na muli ang kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa posibleng pagbagsak ng bato ngayong nararanasan ng masamang panahon. Naka-blue alert ang Department of Social Welfare and Development para sa posibleng hagupit ng bagyong Quiapo. Sa blue alert, mas pinaigting ang paghahanda at mas maraming tauhan ang naka-alerto para sa bagyo. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumulao, mahigit 4 na milyong food packs ang nakahanda sa buong bansa. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Nararanasan na rin ang epekto ng bagyong Quiapo sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Sa Barangay Kasitan, ilang kabahayan ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Pabugso-bugsong pag-ulan ang nararanasan kasabay ng malakas na hangin. Nagsuspinde na rin na aktibidad ang LGU para sa selebrasyon ng Pineapple Festival. Wala rin pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa bayan ng Gonzaga.
Mga kapuso, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo at naglandfall sa vicinity ng Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman sa ilan pang bahagi ng northern at central Luzon. Ayon sa Pag-asa, sunod na tutumbukin ang Babuyan Islands kung saan pwede rin itong maglandfall. Bukas ay posibleng nasa labas na ito ng PAR. Ang bagyong Quiapo at Habagat ang magpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa datos naman ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon. Malalakas at halos tuloy-tuloy ang ulan sa ilang probinsya. May mga pag-ulan din sa Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nakahanda na sa mga barangay DRRMC ang mga disaster response equipment at bigas. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, bagamat paalis na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo bukas ng umaga, ay huwag pa rin daw papakampante dahil mararanasan pa rin ang maulang weekend, bunsod naman ng southwest monsoon o habagat. Abala sa pagdiripak ng bigas ang Barangay Council sa poblasyon Mangaldan, Pangasinan bilang paghahanda sa epekto ng Barangay Quiapo. Maliban sa bigas, nakahanda na rin ang kanilang mga disaster response equipment para sa anumang oras na pagresponde. Meron din kaming laging handa na GC na which is mga constituent namin ng member doon. Automatic din meron po din kaming monitoring through online yung pagdating ng mga bagyo. Tuloy-tuloy na rin ang pagpapaalala ng Pangasinan PDRRMO sa mga local DRRMO sa mga upland area ng probinsya. Ganon din po sa mga upland areas, particularly po sa may eastern section po ng Pangasinan, kung saan po may tsansa ng mga landslides kapag tuloy-tuloy po yung mga pag-uulan dyan. Sa kasalukuyan, nakaantabay pa rin ang quick response teams upang bantayan at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Nananatili pong naka-heightened monitoring ang Emergency Operations Center para po sa pag-monitor dito sa development ng Tropical Storm Quiapo at sa mga possible effects po niya. Itinaas na sa blue alert ang monitoring ng mga regional DRRMC sa Cordillera at Ilocos. Agad na nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Civil Defense Cordillera. Paalala nila, bagamat hindi direktang mararamdaman ang bagyo sa rehiyon, posible pa ring mapalakas nito ang habagat. Dahil nandiyan pa yung weather system natin ng habagat, siyempre yung normal na habagat na yan, magkakaroon pa rin tayo ng localized thunderstorm na siya naman nagpapaulan. Ngayong Biyernes, nagsuspindi naman ng klase ang ilang mga pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte dahil pa rin sa bagyong Quiapo. Chris, dito naman sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City ay may mga mangilan-ngilan pa ring beachgoers na bumibisita dito sa lugar kahit na may panakanakang pag-ulan at malakas na ihip ng hangin. Muling paalala ng PDRRMO ay umiwas muna sa mga water activities habang may banta pa rin ng bagyo. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sinuspindi ng SDO Dagupan City ang klase sa mga paaralan matapos makatanggap ng pagbabanta online ang 3 paaralan. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galban. Mag-aalas 7 kaninang umaga, papasok na sa eskwelahan ng mag-aaral na si Rhea May. Hindi pa man nakakapasok sa gate ng eskwelahan, ay sinabihan na sila ng school guard na walang pasok. Suspendido ang klase at pinauwi na sa bahay ang mga mag-aaral. Wala pa po. Nandyan po. Parating pa lang po sa school. Sinabi po nila wala po pasok. Nasa classroom naman ng grade 11 na si Judney at hinihintay niya magsimula ang klase. Pero dumating ang kanyang guro at pinauuwi na sila ng kanyang mga kaklase. Takot na rin po yung mga sa schools po. So kailangan po
pauwiin na yung mga bata po agad. Sabi daw po may nagbabanta po. Sinuspindi ngayong araw ang klase sa mga eskwelahan sa Dagupan City. Nagmula sa SDO Dagupan City ang suspensyon matapos makatanggap ng online security threat ang 3 eskwelahan sa syudad. May ilan na paaralan namin dito sa Dagupan City na nakatanggap po ng mga pagbabanta. Nakipag-ugnayan ng SDO Dagupan City sa lokal na pamahalaan at maging sa Dagupan City Police Office. Iniimbestigahan ng mga online security threat. Aalamin kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta. Meron naman po tayong nakahanda po ang DepEd sa ganitong mga sitwasyon. Ang tinatawag namin ay Learning and Education Emergencies. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang Dagupan City Police Office habang patuloy na isinasagawa ang investigasyon. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasa 20,000 pulis ang itatalaga para magbantay sa seguridad sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Philippine National Police, nirerespeto nila ang karapatan ng sinuman na magsagawa ng protesta. Pero aarestuhin daw nila ang mga manggugulo at magsusunog ng mga effigy. Patuloy din ang monitoring nila kung may mga banta sa seguridad sa SONA. Ayon naman sa Malacanang, magiging simple but dignified ang SONA sa Lunes. Kakulangan ng mga kagamitan sa specialized subjects at karagdagang pondo nais matugunan ng ilang paaralan sa Pangasinan. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Sandy Salvacio. Kakulangan sa classroom, upuan at mga guro. Ilan lang ito sa mga problema sa mga paaralan sa Pangasinan. Isa na rito ang Pangasinan National High School. Kulang na kulang talaga kami sa facilities, lalo na sa mga laboratories for specialized subjects. Yung mga ginagamit na equipment or apparatus are medyo mahinang specification. Matagal na raw nilang hiling ang malawakang school maintenance, subalit kulang ang inilaang pondo sa kanilang paaralan. Bungad pa lang sa hallway at classrooms, tatambad na ang patsipatsing sahig dahil sa floor scaling. Sa bubong ng ilang gusali naman, makikita ang nababaklas at nangangalawang ng roof skirt na maaaring bumagsak pagdating ng malakas na ulan o hangin. Sa Mangaldan National High School naman, unti-unti na raw naaaksyonan ng DepEd ang ilan sa mga problema. Ang kakulangan sa silid-aralan, ngayon, magpapatayo na raw ng 12 bagong classroom sa Manghay. Ang kakulangan naman sa guro, napupunan na rin simula noong naglabas ng 16,000 teaching items ang DepEd Central Office para sa school year 2026-2027. Tapos na rin ang phase 1 ng inaayos na drainage system na solusyon sa pagbaha sa paaralan. Serving the function at nakakatulong para mapalabas yung mga stock ng tubig sa loob ng ating campus. Gayunman, hiling ng pamunuan ng Manghay ang 500 bagong silya na ilang taon na raw nilang na-request. Kanina, naabutan namin ang ilang mga mag-aaral na tumutulong na sa pag-aayos ng ilang mga nasirang upuan. Paulit-ulit nating itong nire-repair at hindi po tayo nabibigyan ng bagong supply ng mga upuan. Sa darating na SONA ni PBBM, hiling pa rin ng ilang Pinoy ang pagpapaigting ng mga programang pang-edukasyon at pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa bansa. Gumawa sana talaga sila ng study, concrete study kung ano yung talagang needs ng mga eskwelahan para ma-provide yung tinatawag na quality education. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV sa DepEd Region 1 upang kunin ang kanilang komento patungkol sa mga problema sa mga paaralan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, binigyan ng tig 10 kilong bigas ang nasa 1,255 families sa Kalasyaw, Pangasinan. Bahagi ito ng programa ng national government na bawat bayan makikinabang. Nalayo mabigyan ng assistance ang mga indigent families. Nabigyan ng bigas ang mga BHW, sari-sari store owner, solo parents at iba pa. Magpapatuloy ang programa kada buwan hanggang Disyembre. Matutunghayan ang buhay ni dancer and beauty queen Sugar Mercado sa bagong episode ng real-life drama anthology na Magpakailanman. Nakatira sa Pigpen at kumakain ng pagpag si Sugar at ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa lamang. Dahil dito,
Nangako siyang gagawin ng lahat para makaahon sila mula sa kahirapan. Abangan ang brand new episode na Ang Laban at Bawi ni Sugar Mercado. Bukas, 8:15 p.m. sa GMA. Mga kapuso, kung balak niyong mag-ulam ng manok, dagdagan po ang budget dahil tumaas ang presyo nito sa palengke. Umaabot sa 250 pesos ang kada kilo ng manok dahil sa pagtaas din ng farm gate price nito. Base sa datos ng United Broiler Raisers Association o UBRA, mula 88 pesos noong Abril, naging mahigit sa 104 pesos kada kilo ang farm gate price ng manok noong Mayo. Ngayon, mahigit sa 120 pesos na ito kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, humigit kumulang 20% ang dagdag presyo sa farm gate price na epekto raw ng mainit na panahon dahil sa El Nino. Kapag ganyan daw kasi, bumababa at bumabagal ang produksyon ng itlog at hirap din nila na palakihin ang mga manok. Pero ang taas presyo sa Luzon lang naman daw, ayon sa DA. Unti-unti rin daw bababa ang presyo kapag tumaas na ang produksyon ng manok. 3 katao ang nasawi sa magkahiwalay na insidente sa Ilocos Norte at Pangasinan. Nakatutok, Sandy Salvacio. Patay ang backrider matapos mahulog sa sapa ang sinakyang motorsiklo madaling araw noong Miyerkules sa barangay San Pedro, Bacara, Ilocos Norte. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo. Sa investigasyon, dumiretso ang motorsiklo sa pakurbang bahagi ng kalsada hanggang sa mahulog sa sapa. Sa lakas ng impact, tumilapon ang backrider kung saan nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ayon sa pulisya, hinihinalang nakainom ang mga biktima ng mangyari ang aksidente. Nasawi naman ang 2 lalaki matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang van sa Tiplex Access Road sa Barangay Acop, Rosales, Pangasinan kagabi. Ayon sa pulisya, parehong direksyon ang binabagtas ng van at motorsiklo nang bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng van. Dahilan upang tumilapon sa kalsada ang 66 anyos na rider at 60 anyos na angkas nito. Ilang saglit lang nawalan din ng kontrol at bumagsak ang isang rider na kasunod ng 2 sasakyan na nagtamo ng minor injuries. Ayon sa PNP, kapwa walong suot na helmet at hinihinalang nakainom ang 2 namatay. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga nasawing biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kritikal ang isang electrician matapos makuryente habang nag-aayos ng street light sa Bangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Patuloy na inoobserbahan sa ospital ang 43 anyos na electrician matapos makuryente sa Barangay Talugtog, Mangaldan, Pangasinan noong hapon ng Miyerkules. Ayon sa mga nakakita, aksidenteng nasagi ng biktima ang live wire habang nag-aayos ng street light ng barangay. Kritikal ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa ulo at katawan. Tapos siyempre pinapanood ko po yung gumagawa dyan sa may poste. Tapos nung nakita ko na nagtislapan ng mga ilaw, apoy, yun, napasigaw na rin na ako. Bumagsak po sa yero, tapos totally dyan na sa simento. Agad namang humingi ng saklolo ang kasama nitong barangay tanod upang maitakbo sa ospital ang biktima. Nakahanda naman daw ang barangay council na magbigay ng tulong pampagamot ng biktima. May mga naka-schedule na pumupuntang mga barangay official doon sa ospital para mabigyan ng tulong sila, financial assistance at saka mga groceries. Wala pang pahayag ang biktima at mga kaanak nito. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nag-aayos ng electrical wirings, magdoble ingat, maging alerto at huwag humawak sa live wire upang hindi makuryente. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mahigit 700 mula sa youth sector, academe, national and local government agencies at religious sector
ang nakilahok sa isinagawang Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea sa Batac City, Ilocos Norte. Layo na aktibidad na magbahagi ng kaalaman sa mga kabataan at komunidad sa lalawigan kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Nagkaroon ng feature presentation sila retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, AFP Northern Luzon Commander Aristotel Gonzalez, retired U.S. Air Force Colonel Ray Powell, at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton para sa International Law, Maritime Security at Regional Development in the Indo-Pacific Region. Pangunahing bisita si DND Secretary Gilberto Chodoro kung saan sinagot lahat ang mga katanungan. Sa panayam, sinabi ng kalihim na mahirap paniwalaan ang lumabas na AI-generated video na ginawang unggoy na karakterang Pilipino dahil walang lumabas na pahintulot ang gobyerno ng China. Samantala, ipinakita at ipinahawak ang mga matataas na armas ng AFP sa mga kabataan na lumahok sa dialogue. State-sponsored China daily yun. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ang gobyerno nila. Samantala, pumanaw na ang tinaguriang oldest Pangasinense na si Valentin Untalan Sr. sa edad na 109. Si Lolo Valentin ay nagsilbi sa Philippine Scouts noong World War II at isa sa mga nakatakas sa tinaguriang Death March. Kalaunay nanirahan sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Nagserbisyo siya bilang U.S. Army Major sa Vietnam War at Korean War bago magretiro at bumalik upang manirahan sa Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Sinariwa naman ng kanyang mga kaanak ang mga masasayang alaala. Being such a great father, for so many years. So we stuck together as as an island of the Philippines, as it were, in an ocean of Americans. And so he held the family together under those circumstances. And, I'm forever grateful for him. Narito na ang Ratsyada Balita. Sinusulong ng Department of Health na magkaroon ng mas maraming offline physical activities o exercise sa mga estudyante. Hindi bababa sa 1 oras ang offline physical activity kada araw ang inirekomenda ng World Health Organization para sa mga edad 5 hanggang 17. Pero batay sa survey ng WHO noong 2024, halos 90% ng mga estudyanteng Pinoy edad 13 hanggang 17 hindi ito nagagawa. Binanggit ng DOH ang resulta ng naturang survey sa pagdinig sa kamera. Tinalakay sa kamera ang mga panukalang iban o kaya limitahan ng paggamit ng gadgets ng mga kabataan. Kabilang sa mga isinusulong ang cellphone ban sa mga edad 0 hanggang 2 years old. Pag 2 hanggang 5 years old naman, 1 oras kada araw lang ang screen time at dapat binabantayan ng nakatatanda. Pag 6 to 12 years old, 2 oras kada araw lang at dapat may bantay rin. At ang mga 13 years old pataas naman, wala nang limit pero hindi wanto-sawa ang paggamit ng gadget. Sabi ng Department of Education, ngayon pa lang ay nagpapatupad na sila ng limitasyon sa paggamit ng mga gadgets sa eskwelahan. Ang rekomendasyon naman ng mga eksperto, hindi ban kundi paghihigpit daw sa paggamit ng gadgets. Pinalawak ng pamahalaan ang nationwide school-based feeding program at milk feeding activity. Kasama na ang lahat ng kindergarten at grade 1 students ng mga public school sa bansa. Ayon sa DepEd, 26 billion pesos ang budget para sa programa ngayong taon. May katuwang naman na mahigit 100 local dairy farmer cooperatives ang DA. Mahalaga raw ang school-based feeding at milk feeding sa mga kabataan. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, level up ang saya ngayong weekend sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center sa San Carlos City, Pangasinan. Jam-packed performances ang masasaksihan mula sa Yumi ng Born to Shine na sila Zephanie, Olive May, Meet si Josh, Gea Misha at Naya Ambi. Kasama rin ng cast members ng The Master Cutter na sina Shuvi Etrata at Joe Berry. Bukas na yan, Sabado, 3 p.m. sa San Carlos Town Center Activity Center. See you there, mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click
ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.